Alright, so welcome sa ating channel. Ito yung part 2 ng ating unboxing video. So, hindi natin na-unboxing to kasi medyo mahaba na yung ating video last time. Dahil nagkabit tayo ng visor, ng spoiler, at first time natin nagkabit nun kaya medyo natagalan tayo. So, humaba yung video. At ito na yung part 2 ng ating unboxing. So, dalawang helmet yung binili natin. Nag-take advantage na ako nung nagbakasyon tayo sa Japan dahil matagal na nating pangarap magkaroon ng Arai helmet. So, ito yung brand na ginagamit sa mga racing, F1 racing or yung Formula 1 racing, MotoGP, kung nakakapanood kayo ng mga superbike na racing, so makikita nyo din itong Arai na to. So, ang dami nang gumagamit nito. Actually, more than 50 years na yata yung brand na to. At hindi sila gumagawa ng napakaraming helmet para lamang kumita. Ang number one priority nila is safety, yung protection sa ulo. So, the best or the safest helmet in the world, alright? At magaan siya. Subukan ko na yon. And yun, masyado lang mahaba yung ating intro. Buksan na natin, guys. Alright? Meron siyang binili tayong again spare visor, light smoke lang yung kulay niya. Lagay muna natin dito sa gilid. Siyempre may mga instruction manual nakasulat sa Japanese, hindi ko pa nakikita kung merong English ano. So meron din siyang silicone lubricant na kasama. Ayan, patong muna natin dito ulit. And then, yung chin curtain na ito. So, hindi natin naikabit yung isang chin curtain last time doon kasi hindi pa rin naman natin ginagamit. Ito. So, automatic kasama sa package to. And, syempre, may binili ulit tayong Pro Shade na smoke. So, yung base visor niya is clear pa din. And then, meron siyang smoke. So, dark smoke kasi ito light. So, ito blue. So, tabi muna natin dito sa gilid. At ito na yung helmet. Yun. So, ito wala nang laman. Gilid natin muna dito. Yun! So, eto guys, mayroon talagang nakalagay nito, ano, para support dito sa kanyang, tawag dito, yung air inlet para sa hangin. Actually, bukod sa safest helmet in the world, coolest helmet din siya. Alright? So, eto na. Ayan. So, eto yung kay Maverick Viñales. Ito yung gilid niya. Ito yung likod. Hindi pa nakakabit ang spoiler. Ito yung left side. Ito yung top. So, ito yung iconic na air inlet. Papasok ng hangin. Then, ito yung loob. Ganyan. So, standard yung kulay niya na medyo navy blue yung loob. At, syempre, double D-ring siya. For safety. Ayan, so double D-ring. Ang bango, grabe. Kaka-addict. Ayan, so si Maverick Viñales ay isa sa mga MotoGP. Siguro up to now, nag-race pa rin siya sa MotoGP. At isa siya sa napanood ko na napakaraming semplang or lagi siyang overshoot or basta lagi siyang nadidisgrasya. So, ito yung isa sa mga helmet niya na ginagamit. So, ang pinagkaiba lang is merong mga Red Bull yun dito nakasulat, yung ibang mga sponsor. So, inspired siya ng Top Gun yung movie. Mapapansin nyo, halos ganyan siya ang tsura. At meron siyang maliit na spoiler din dito. Ito. Ayan. So, grabe, ang ganda. Ito yung visor na stock
Clear lang siya. Size medium. 57 to 58 cm yung size niya. At ang maganda dito guys, kaya gusto ko ng Aray, is nabubuo yung graphics halos ano. Ayan kung nakikita nyo, may cover dito sa gilid, yung sa may tenga niya. Ganun din sa kabila. So yung graphics niya or yung motif ng design, nakakaabot dito. So ito yung pinakang visor. Kasi sa ibang brand, kung mapapansin nyo, clear na to no, hanggang dito. So yung graphics niya, hanggang dito lang sa side na sa may parting likod. So ito, pwedeng may design siya dito. Alright? Ayan. So ayan guys. Whew. So may air intake dito. Tatlo din yan. Ayan. So papasok. And then lalabas siya dito. At meron din dito mga air duct ano. Ito. Siyempre, meron din ditong air intake dito sa may chin. At meron din dito sa may noo. Ayan. So, kasama na sa visor mismo yung papasok ng hangin dito. Ayan o. So, pwede mo siyang isara pag naulan and then pwede mo siyang buksan. So, lagay na natin yung visor na binili ko. So, gaya ng dati, pinupush lang dito sa gilid. Buksan muna natin siya. Dito. Ayun, oh. Yan. So, tanggal na yung kabila. Dito naman sa kabila. Hawakan natin. Ayan. So, ganun lang kadali, ano. And then, tapat natin siya sa... Pwede na pala siyang tanggalin. Yun. So, natanggalan natin yung ating stock visor na clear. At lagay natin dito sa ating gilid. And then, buksan na natin itong ating Pro Shade. So, ito muna natin sa side. Yun. Bass shield. So 8,000 yen. That's around 3,000 pesos. 3,500. Anyway. So eto yung ating Pro Shade. So kabit na natin. At syempre, kabit na natin yung panggilid. So, pababa, tapos pataas. Simula sa taas, pababa. Ito. Okay na guys, nakakabit na. Tadaan! So, tanggalin natin yung lens cover. Woo! Ayan. So, ito yung clear. Ayan. Ganda. So, taas natin siya. Ayan. So, ganyan siya guys. And then, tanggalin na rin natin tong saan na ba yun? Yun. At syempre meron pa yan sa loob. Tanggalin na rin natin yung sa loob. Yun. So ganyan na itsura niya guys, gagaya ng isang helmet natin. Pwede natin siyang, so naka-close na siya. Maganda nito, meron siya ditong lock na rin, ano, ayan. So, push mo lang ito para ma-open mo siya, ayan. Kasi kung hindi mo siya ma-open kasi naka-lock siya.
para sa mga high speed ano. So hindi yan basta-basta aangat na ganyan. Napakahirap umangat niyan. Kung hindi mo muna ito ililift. Yan. Yon. So baba ulit natin. And then yung ating smoke. Ayan. So ito yung smoke natin. So ganyan yung tsura niya. Sa gilid, sa harap, and then sa gilid. At kapag nakasarado, so maganda nito guys, hindi gaya ng ibang mga helmet, nasa loob yung second visor. Ang problema kasi doon, yung integrity mismo ng helmet is hindi na maganda, no? Kasi nga, nabawasan na yung safety dito sa harapan. So, kasi nakatago dito sa loob, kung mapapansin nyo. So, alam niyo naman yung aking ibig sabihin. Nandito siya nanggagaling. So, ito wala. Buong buo pa din yung shell niya. Walang uka, walang ukit dito para itago yung second visor na smoke. So, yun yung purpose niya kung bakit inimbento ng Arai ang Pro Shade System. Para hindi mag-compromise yung integrity ng mismong helmet. Alright, so pagtabihin natin yung dalawa nating helmet. So kayo na mag-judge kung alin sa dalawa ang maganda. So ito yung isang in-unboxing natin. So meron din ako ditong spoiler. Ito. May isa pang spoiler dito. Ayan. So I'm not sure kung ikakabit ko na rin agad-agad to. At ito, ganito yan. So, kabit na rin siguro natin, ano. Tabi muna natin dito. So, itong RX-7 DFX2 na spoiler is compatible siya sa ito, RX-7V, RX-7X, RX-7X, RC, and yung box. And then dito, light smoke. Alright, kabit na natin. So, dito sa gilid, merong clear na double adhesive. So, nakadikit na dito. And then, dito sa gitna. At tanggalin na natin yung adhesive. So, kahalati lang muna para side view. So, ayun guys, pantay na siya. Push para lumapat ng mabuti. Push din dito. Alright guys, nakakabit na yung ating spoiler. Yung diffuser, ayan sa likod. Maganda dito guys, ito is breakable siya, no? Ganun din itong visor, and then itong nasa taas. So breakable siya kapag talagang malakas na malakas yung impact para ma-maintain yung integrity ng helmet. Kung mapapansin nyo, bilog talaga siya, no? Parang bullet type yung hugis ng helmet. So nagkaroon lang siya ng parang pag ganun, kasi nga nagkaroon ng extension yung spoiler niya dito. Ayan. So yun guys, kayo na mag-decide kung alin ang maganda sa dalawang napili nating helmet. Actually, napakahirap makatsempo ng helmet kahit sa Japan. Kung ano lang yung available na naka-display, yun lang yung pwede mong mabili kasi mostly walang stock sa dami ng tourist na bumibili, mga turista, ng ganitong Arai helmet na brand. So, ganun din yung Shoei, ano, kasi yan yung dalawang brand na maganda ng Japan. Meron pang isa yung Kubota, kung di tayo nagkakamali. Pero the most popular is Arai and Shoei. So, for me, ever since, Arai talaga yung gusto ko. So, eto yung dalawa ng helmet natin. Okay, thank you for watching guys. And I see you in the next one. Bye-bye.